usapan to ay tungkol po sa pag-move on. Alam ko po na last year, nagkaroon po tayo ng mga masasakit na karanasan. And I know most of us, hindi pa po nakaka-move on. Kasama po ako doon. Kaya ang topic na natin ay makakapag-relate po tayo. The topic is forget the past, focus on the present, look towards a beautiful future. So in short, mga kapatid, let us move on. Key verse comes from the book of Philippians, chapter 3, verses 13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko. Nalililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutumo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumunin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Forget the past. Kalimutan na yung nakaraan. Focus on the present. Mag-concentrate sa kasalukuyan. And look towards a beautiful future. Tumingin tayo, asahan natin ang isang magandang hinaharap. Kwento po. Meron isang taong naglalakad. Habang naglalakad siya, natisod siya nadapa dahil sa isang bato. Tumayo siya at lumakad uli. Normal reaction, di po ba? Pero nakakita na ba kayo ng isang tao na natisod, nadapa dahil sa isang bato? Pagkatapos tumayo, lumakad uli. Pagkatapos, tumigil at bumalik at nagpatisod uli doon sa bato. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Parang wala sa tama, ano? Okay. So ito yung halimbawa ng isang taong ayaw mag-move on. Balik ng balik doon sa bagay na nakasakit sa kanya. Alam niyo, habang kinikwento ko sa inyo to, parang nakaharap ako sa salamin. Kasi po, nangyari na po ito sa akin at nangyayari pa rin hanggang ngayon. Balik pa ng balik doon sa masasakit na mga alaala. So ano yung resulta? Nagkakasakit ako. So naisip ko, pinaisip na rin ng Lord sa akin, mali Ang dapat mong alalahanin, yung mga magaganda at masasayang alaala. Yung makakabuti sa akin. Okay, so totoo lang po, isang malaking hamon po isang malaking challenge yung makapag-move on. Tungkol doon sa mga pagbitaw natin sa mga bagay na hindi naman makakabuti sa atin pero gusto-gusto pa natin alalahanin. So, tandaan po natin. Okay lang naman po yung magkaroon tayo ng mga mixed emotions during this process of moving on. So, bigyan natin ng panahon. Bigyan natin ng time yung mga sarili natin. The time para mag-heal, para maghilom. Tandaan po natin yung mga aral na natutunan natin sa ating mga karanasan. At pahalagahan natin, mahalin natin yung mga masasayang alaala at magtiwala tayo sa Diyos na bibigyan niya tayo ng magandang kinabukasan. Let's keep our hearts open for new experiences, new opportunities. And as we move forward, let's put our trust in God and believe that brighter things are ahead. Sabi po sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you,
declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Isa pa po galing sa Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So, sa buhay po, lalo na po para sa ating mga Kristiyano, hindi po naiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok. Normal lang yung mga pinagdadaanan nating mga trials. Pero mga kapatid, kung nalampasan mo na, kung nasa likod mo na, hayaan mo na. Bakit mo pa babalik-balikan? Tapos na, di ba? O, tingnan nyo ha, yung sa kwento. Hindi kasalanan ng bato kasalanan ng tao. Kasalanan ng isip mo. Sa puntong to, kailangan mo ng tulong. At sino makakatulong sa'yo? Okay, ang Diyos. Paano? Sabi nga, paano? How? O eto, magbasa ng Bible. Read God's Word. Alam niyo yung Word of God? Tinuturuan tayo palagi kung paano natin iiwan ang masakit na nakalipas. Meron pong napakagandang sinasabi sa Book of Isaiah, chapter 43, verses 18 to 19. Sabi po, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Yan po ang sabi ng Panginoon. Pinapaalala mo sa atin, nakalimutan na natin yung masakit na nakaraan, na huwag tayong manatili doon. Sinabi ng Diyos, meron siyang ginagawang bago. So huwag kang manatili sa nakalipas na masakit. Tapos na yan. Kalimutan mo yung masasakit. Bakit? Dahil may ginagawang bago ang Diyos. New experiences, new opportunities para sa iyo. Alam niyo, totoo naman may mga bagay sa ating buhay na magbibigay sa atin ng pain, ng masakit, ng hapdi, ng bigat. Gamitin natin example ito. Isang buntis na manganak. Sobrang pain po ang nararamdaman habang nagle-labor ang magiging ina. Naranasan ko po ito. Pero pag lumabas na po yung baby, hindi na po matatandaan ang lahat ng pain ng labor kasi ang mahalaga, ayan na, nandiyan na yung baby. So, mahalaga yung kasalukuyan. So, ibig sabihin, bigyan natin ng pansin yung present, yung kasalukuyan. So, mga kapatid, tanong ko lang po, have you thanked God for today? Nakapagpasalamat na po ba kayo sa Lord para sa bagong araw? Okay. Let us focus on the present. Forget the past. Di ba kapag nasulatan ka, dapat pabayaan mo lang para gumaling yun. Minsan kasi, alam nyo, malikot yung mga kamay natin. Kutkot tayo ng kutkot, kamot tayo ng kamot. Kaya yung sugat, ayaw maghilom, ayaw gumaling. So ano yung resulta? Hindi na lang mamaling yung sugat, ang mas masakit pa, baka ma-infection pa, at lalo lumala. So sa mga masasakit na naranasan natin, let go. Hayaan na lang natin at magpatuloy na tayo. Mag-focus tayo dito sa kasalukuyan at magpasalamat tayo sa Diyos para sa kanyang binibigay ng mga grasya at pagpapala. Gayahin natin yung kotse. O sino yung may mga kotse sa inyo? Diba, after a few months, kailangan change oil. Diba? Kasi pag hindi mo pinalitan ng langis, ano mangyayari sa sasakyan mo? Masisira yan. Kaya din po sa tao, kapag hindi pinalimutan yung mga masasakit na nakalipas, maaaring magkasakit. So ano po ang dapat gawin? Okay. Lagyan mo ng mga bagong alaala. Ang isip mo,
ang puso mo, new experiences, new adventures. Kasi po talaga totoo naman, mayroong mga tao kapag nakaranas ng masakit, umaayaw na, sumusuko na, magkukulong na lang sa kwarto, ayaw lang makihalubilo. Meron po ako napanood sa Netflix, isang movie, ang title po ay A Man Called Otto. Si Otto po kasi, isa lang po yung minahal niya. Nung namatay po yung kabiyak niya, alam niyo, gusto niya sumunod. So ilang beses po siya nag-try na magpakamatay. Nandiyan, magbibigti siya. Naputol yung hindi, nasira yung pinagkakapitan dun sa kisame. Nandiyan, magkakabarin. Naku, nakalagay ako sa bibig niya yung kanyang rifle. Pero may biglang kumatok. So hindi natuloy. Tinago niya yung baril niya. So okay, alam niyo, gumamit ang Diyos sa mga tao para di matuloy yung kanyang masamang bala, yung kanyang masamang gustong gawin. At yung mga taong yun na ginamit ng Diyos, yun din yung nakatulong sa kanya nakaharing pa niya mabuhay. At yun din ang reason kung ba't nalaman niya na mayroon pa pala siya mga kabutihang magagawa sa natitira niyang buhay. Alam niyo mga kapatid, habang may buhay po tayo, napakarami pong mabubuti, masasaya, magagandang karanasan na maaari pa po natin maramdaman at ma-experience. So, kalimutan na po natin yung mga masasakit na alaala. Magpasok tayo ng mga bagong alaala. Tingnan mo, sasaya ka. Magpapalitan ng tuwa ang iyong lungkot. Hindi naman po sinasabing kalimutan natin kung sino man yung nagpapasakit na loob natin pag naaalala natin. Pero, alalahanin po natin yung mga magagandang pinagsamahan natin, yung magagandang mga experiences natin, kasama po ang taong yun. So, alam ko po na sa atin po, meron pa po nakakaranas ng pain hanggang ngayon. Isa po ako doon. Pero alam ko din po na ina-advise po ng Word of God that we have to move on. Hindi po mawawala sa ating mga isip, sa ating mga puso, kung sino man po yung ating pinagdadalamhati. Buhay siya. Andun lang sila sa kabila. But they are happy. They're happy in heaven kasi kasama nila ang Lord. So, pagka po nakaranas tayo na nalulungkot tayo, let us pray. Mag-pray lang po tayo. And God will help us. So let's go back to the key verse, Philippians 3:13-14. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Yun po sa salita ng Diyos, ang kapatid. Let's all praise Him. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. And to all of you, brothers and sisters, present here today, I declare God's goodness will follow you today until the end of your days. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Clap naman po tayo sa Panginoon.